pagtaas ng Filipino marriage migrants ating tatalakayin. Kasama si Secretary Romulo Leo Arugay, Chairperson ng Commission on Filipino Overseas. Secretary, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Maraming salamat po, Yusek Marx and Ms. Nina Corpus. Isang karangalan na maging panauhin dito sa programang Bagong Pilipinas. Magandang tanghali po sa mga nanonood nating kababayan dito sa Pilipinas at sa abroad at lalo na sa mahal nating Pangulo na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Actually, si Sir Suki ho natin eh. Yes. Sir, ano po ang masasabi ninyo sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nagiging asawa ng mga dayuhan? Lalo na matapos bumaba ang bilang nito noong 2020 dahil sa pandemic. Sa totoo po ay mataas na po ang antas ng marriage migrants since 2007. At naantala lang po noong nagkaroon ng pandemya, which alam na po natin na lahat ay naapektuhan ng pagdating ng pandemyang ito. Ngayon po ay tumaas noong 2022 ng napakalaking porsyento, may 20-30% antas na antas. At mula po noon, 2022 ay 6,000, almost 6,500 plus ang nagrehistro ng mga ating mga kababayan na nag-aasawa ng mga banyaga. At dito po ay 600 plus ay mga kalalakihan at 6,000 plus ang mga kababaihan. Okay, mas marami ang mga kababaihan Yes. na nakakapangasawa ng dayuhan. Maaari niyo po bang ipaliwanag itong 40.1% na pagtaas ng mga intermarriages mula 2021 hanggang 2022? Saan-saang mga bansa ang may pinakamaraming Pilipinong nag-asawa po ng dayuhan at mula po sa anong mga lugar sa Pilipinas sila? Unang-una po sa lahat, ang nakikita namin pagtaas ng antas ng pag-aasawa ng mga Pilipina or Pilipino na mga banyaga ay sa pag-ano ng social media is number one. Mga matching, yung mga letters, mga introduction ng mga kanilang mga kaibigan. Mga matchmaker sa internet. Yes, mga, number one. At mataas po sa number one sa Amerika. At siyempre, andyan po ang Japan, ang Germany, ang Canada, and Australia. Secretary, ano po ba ang role ng Commission on Filipinos Overseas sa ating mga Filipino marriage migrants? Well, kung kukunin po natin ang mandato ng Commission on Filipinos Overseas o ang Komisyon ng mga Pilipino sa Ibayong Dagat, ang mandato po nito ay yung interes at karapatan at para sa kasaganaan ng mga Pilipinong umaalis na. Siyempre, pag we are talking about welfare, ano ba ang dapat pagtugunan ng pansin ng ating gobyerno? Through the Commission on Filipinos Overseas ay bago po sila umalis, kumpleto na sila ng mga papeles, may mga visa na sila na hinggil sa kanilang pag-aasawa sa abroad, dadaan po sa masusing guidance and counseling program ng ating opisina. Dito po ay tatalakayin nila ang mga aspeto na ano ba ang kinakaharap niya sa bansang pupuntahan at ano ang dapat niyang malaman itong intercultural marriage. Kasi po, tayo nga po mismo, pag nag-aasawa ng kapwa natin Pilipino, meron din to guidance and counseling sa mga simbahan o sa mga NGOs. Ganon din po sa atin na bago umalis po rito at maghaharap po sila sa panibagong yugto ng kanilang buhay at lalong-lalo na sa banyagang mapangasawa ay kailangan bigyan ng pansin diin ng ating gobyerno through sa masusing proseso na guidance and counseling para sa mga Pilipino or Pilipinang mag-aasawa ng banyaga. Ano po kadalasan yung mga cultural differences na tinuturo ninyo at kailangan kumbaga aralin ng ating mga Filipina? Halimbawa sa bansang Hapon, ano ba ang klase ng kultura ng mga Japanese? Pagdating niya doon, ano ang adjustment na dapat niyang gawin? Applicable ba ang mga ginagawa dito o hindi? Yung mga pros and cons ay tatalakayin ng one-on-one guidance and counseling program ng aming counselor. Ngayon, after that, at pag nakita nilang okay naman ang naging usapan nila, ay bibigyan na natin silang karapatang yung digitalized certificate that she or he underwent yung masusing guidance and counseling program. Dahil po, pagka hindi siya dumaan sa ganon, maantala ang kanyang pagbiyahe, mababump off ho siya sa immigration. Kung sakali man, I'm giving also this very important warning na yung mga gumagamit ng mga peking certificate, naging talamak ho yan bago ako dumating. At ngayon,
Nung ako'y dumating, kinararangal ko po sa tulong ng ibang ahensya ng gobyerno at aking mga opisina, hindi na po sila makakaalis kung peke dahil mahuhulit po sila sa immigration dahil meron na po kaming interoperability scheme or system with the immigration 24/7, right time, real time, na pagdating mo doon, in few seconds, malalaman kung genuine or peke ang iyong certificate. Ito yung mga certificate of marriage na No, it's the digitalized certificate from the end of the government through the Commission on Filipinos Overseas po na ilalagay sa pasaporte na digital certificate Okay. na ipapasok sa may ganun computer dun sa immigration. Doon po, i-scan yan, pag peke, out, pagka non-valid, proceed. Kasi yung iba, they skip the process. Yes, Yun yan na lang po. ginagawa. Pero maganda rin po kasi talaga, sir, na may mga ganitong seminar. Kasi di ba, nung bata-bata pa kami ni Nina, uso yung mga mail order brides. Yes. So, it's a trafficking situation. So, at least ito, with the seminars, malalaman talaga kaagad kung genuine yung relationship or hindi. Nahuhuli po kasi tulad niyan, lalo na po yung mga ibang mga, sabihin natin, mga kawatan ng gobyerno, mga foreigner, yung mga kaaway natin, yung pong human trafficking, ano. Kunwari, in the guise of marriage, Correct. yes. i-entice tong babae, asawahin mo ko. Tapos, pero yan, may Pagdating record, doon. blacklisted na yan, red flag na yan, nakikita na po na sa sistema namin, na-stop na po namin from there. At nai-report na po namin yan sa proper government agency, yung ginagawa ng taong ito. Kasi one of the projects or program ng government is fight against human trafficking. Ang CFO po ang Advocacy and Communication Committee Head para dito sa Massive Information Campaign Against Human Trafficking. Kumbaga, meron po kayong listahan ganito ng mga blacklisted na mga, tao para malaman na, teka, natatraffic na pala tong babaeng ito. Meron po kaming mga listahan yan through the coordination with the proper government agency, the BI and the DOJ. Meron na po kaming blacklisted yan. Na So, pag nakikita nauulit ka po agad. yan, nahihinto po O namin. ito, nakatatlong asawa na dito na Pilipina. Mukhang, Red flag na po red yan. flag na yun. Opo. Opo, oo. Mga ilan na po kaya yung inyong na red flag or yung mga nahuli sa mga ganitong klase ng scheme? Sa aking panunungkulan, at least yung nahuli na po na actual at na isuplong na namin ay sa aking pong bilang head dito ay at least naka 5 na po kaming mga nahuli. At sila po ay nililitis na rin sa mga korte. At sa ngayon po, of the record, meron po kaming minamanmanan. Ano po yung profile nitong nahuli ninyo? Hindi ko na sabihin kung anong bansa, marami na po siya na biktima. In fact, ang scheme niya, nakakatatlong asawa na pong Pilipina, ay naidulog na po namin sa DOJ yan. And yung Pilipina, kadalasan willing ba sila? They are cooperating naman they po. know. Opo. I mean, they Willing know that victim. they are being trafficked. Yung iba po hindi. Pero Okay. yung mga na-experience na po nila, nagkaroon na po ng recording, nawawarn na po namin from the moment nag-GCP na po namin yan at na-background na po namin yung lalaki o kung sino man yung partner niya, ay nawawarningan na po yan yung babae. Kawawa rin yung babae. Siyempre, bukod sa na-scam pala siya, siyempre yung emotional damage na impact niyon. Kasi what if na fall in love siya genuinely dun sa lalaking yun, no? Ayun po ang mga senaryo na sa ngayon po, very minimal yung nangyayaring ganyan. Dahil po sa pagpasok na po ng role ng CFO through Guidance and Counseling Program, I'm very proud to say talaga pong for the past months, eliminated na yung ganung problema. Pero pangilan-ngilan na lang po. Kasi yung mga yung namana ko po ay talagang gumugulo na po ang hustisya against sa mga kalaban natin sa gobyerno. Yung iba po kasabwat, no? Yes, may mga kasabwat po yan. Gaya ko po nang sinabi ko kanina, may minamanmanan kami ngayon at medyo malapit-lapit na rin po ang kanyang paghuli o sa awa ng tulong na ating mga kasama sa gobyerno. Baka anytime po masuplong na ito. Kasi dito po sa scheme na ito, isa lang yung nagsosolemnize ng officer, 5 babae, tapos isa lang yung sabihin natin agency na na gumagawa ng ganito paraan. Ay tumahimik na po sa ngayon, pero with that as it may, naka-ready na po kami. So, para po sa mga ngayon na nakikinig sa atin, baka mga Pinay or mga lalaki na makakapangasawa ng foreigner, ano po yung step-by-step process na kailangan nilang pagdaanan if they wish to live with them doon sa bansa, no, nung kanilang mapapangasawang foreigner? Unang-una po, we have to consider the country destination kung anong bansa, kung anong batas na umiiral doon. At doon po sila kukuha ng mga tamang dokumento
Mga visa, number 1 yan. Kasi hindi namin ipoproseso hanggat hindi siya holder ng visa. Correct. Ngayon, pagka siya holder ng visa, we will still scrutinize and inspect the visa. Anong klaseng visa? Depende po sa bansa kung ano yung... Ah, Kunwari okay. sa Japan, meron po silang particular visa dyan. Yung marriage visa, yung migrant visa nila regarding marrying a Japanese. May Okay. fiancé Ngayon, visa, they opo, call it. may fiancé, Okay. fiancé visa. Ngayon, iimbestigahan muna namin yan kung valid. Tapos bibigyan namin ng mga background check dito kung kailan nagmula ang kanilang meeting, anong proseso ang ginawa nila through the internet. Bubusisiin po ng CFO yan. Tapos kung saan siya nakatira ngayon dito sa Manila, kung may tinitiran ba siya rito, kung anong probinsya siya nanggaling. It's a complete detailed account regarding the process bago sila mabigyan ng go signal ng CFO na she'll be allowed to leave the country to marry or to go to the country destination kung saan po man sila mag-asa. Gaano katagal po yung seminar? It's a one-day seminar, may online din yan, depende sa situation. So, ang Japan po, ang Korea may online, may hybrid, depende po yan. Tapos ang iba naman, actual na pumupunta sa amin, may one-on-one dyan. Kasi may mga instance naman na hindi po yan pwede pupunta rito, kung nandun na sa abroad or what, o kung babalik sila dito, yung mga ganung bagay po, tinitingnan natin mabuti yan. Eh, paano kung gusto nilang skip na yung proseso? Hindi po sila, as I've said, hindi po sila makakalabas ng Bureau of Immigration. Okay. Kasi you're assuming na wala pa silang visa whatsoever dun sa country nila. Yes. Unless tourist visa ka, and then, di ba? Ay, ibang usapan po Ibang pagka usap. tourist visa. And then talagang bibisitahin mo siya, doon na kayo. Opo, ganun po. Oo. Alright. Okay. Ibang usapan naman po, pakipaliwanag yung layunin po no, nitong exchange visitor program at paano ito makakatulong po sa mga Pilipinong guro at estudyante. Ano po yung benepisyo ng mga paglahok nating mga Pilipino sa programa pong ito? Well, it is a program, we call it Exchange Visitor Program with the United States of America, implementing the Education and Cultural Exchange Act of 1961, na kung saan ang Amerika ay nag-o-offer ng ganong exchange program. It's a sort of a cultural exchange. It can be sa students, pwede sa mga doctors, scientists. Pero dito po ay kailangan bumalik po rito for 2 years to share what they have learned or what they have adapted in the program. Yung mga guru po, mga teacher na umaalis, ito po yung J1 visa. Yung pong umaalis ng mga guro, ay nagkakaroon ng sinasabi nating exchange program with the United States program at yung host nila kung sino man yung sponsor. Magtuturo sila doon at makita nila yung American way of life kung paano yan. At babalik sila pagkatapos ng agreement. They have to come back here to share with sa Pilipinas ang kanilang mga natutunan doon. The same is true with the students na mag-a-avail ng ganitong programa for a specific period of time. Kasi estudyante pa yan. Babalik po sila dito pagkatapos ng kanilang programa either sa Amerika. Ito po yung EVP sa Amerika lang po ito. Meron po sa Europe, but we call it au pair program. Okay. Is that also for students and Ang teachers? au pair po is not for students. not, right? It's not, it's different. It's more of a what you call a immersion din sa Europe for a specific period of time. May host family na mag-aano sa iyo, mag-a-adapt doon for what you call doon katitira. Tapos meron ka parang kaya nga au pair at par may marireceive ka is not a salary but more of an allowance. Kaya hindi worker 'yan. Tapos after na-serve mo yung contract nyo sa kanila, babalik ka rin sa Pilipinas. Kasi it's not a stepping stone to work or to live there. But it can be utilized. Kasi but ang gagamitin nyo na ibang paraan na na visa. At least may reference na sa May reference ka na alam mo pumunta na yung doon. bansa doon. Sir, ginanap naman po yung J1 Visa Orientation Seminar sa isa sa mga pinakamalaking paaralan o universidad sa Maynila. Ano po ba ang detalye tungkol dito? I was invited yesterday po doon sa FEU. Ito yung mga forum for the students about migration. Ano? Kasi po, ang FEU po, they are also catering to students who will avail of the Exchange Visitors Program or J1 Visa for students. Kaya nagsalita po ako doon and through our staff there and nagbigay kami ng mga steps, procedures para malaman ng mga estudyanteng umattend all over from the Philippines, kung saan lugar ng Pilipinas, ay nakilahok kahapon sa seminar na iyon, is a half-day seminar, para malaman nila yung aspect of migration regarding this exchange visitor program sa mga estudyante. So, gaano po katagal tong exchange visitor program with teachers and students and anong mga edad ng estudyante usually ang sumasali po dyan? Of course, ito yung mga graduating college students natin sa Pilipinas. For example, yung mga
hospitality courses, yung mga, depende. Usually, it's about hotel and restaurant management ang Okay, karamihan. parang experience. Oo, sa mga IT din sa mga IT meron. Depende po sa agreement with the school coming from the US. Tapos yung mga nabanggit niyo po kaninang sa mga guro, maximum of 5 years ang nakikita kong period dyan. In which case, after nun, babalik sila. Pwedeng 2 years or 3 years. Depende po sa mga host government agency or schools sa Amerika. Yung mga guru po, ano tinuturo nila? College, high school? Usually, mga bata, yung mga elementary and high elementary school. po. Opo. Usually, yung English subject ang inaano nila kasi magagaling din ang mga Filipina teachers sa English language and other basic courses. And at the same time, siyempre, pagka nila, medyo ang sweldo doon malaki. Pero they have to come back. Kasi we are trying to avoid the brain drain ng mga teachers and even doctors. They have to come back. J1 visa or EVP, I'm telling everyone, yung mga nanonood po at may mga interesadong gustong gumawa nito, ay hindi po ito stepping stone to migrate permanently sa Amerika. It's just a program in which a program that you have to go there for an exchange program at babalik po kayo dito. Hindi pwede pong hindi kayo bumalik because there's an agreement between US and the Philippine government about this exchange visitor. Saka pwede sila ma-blacklist kasi kapag Pag hindi sila nila bumalik. ginawa. And then Yes. pag bumalik sila, ilang years yung required sa kanila? 2 years po muna dito sila. And then they can apply Apply again. for a different visa na. Kasi what if nagustuhan nila and gusto nilang ituloy doon? Yes. Basta the condition is you have to teach 2 years. 2 years or hanggang 5 years pwede. 2 to 5 years. Depende sa kung hindi pa natatapos yung kontrata. Opo, okay. Sir, sa usaping budget naman po tayo, no? Gaano kalaking pondo po ba ang hinihiling ng CFO para sa 2025 at ano-ano po ang pangunahing programa na popondohan nyo? Ngayon po, nabigyan po kami ng Department of Budget and Management ng almost 240 million budget. Dito po ay nadagdagan yan dahil ganda ang utilization rate ng aming opisina at nagbago na kami ng opisina na dati nasa Paco, Manila. Nandito na lang po kami sa Quezon City, sa Delta, yung mataas na building dyan. Tumaas ang renta, nadagdagan ang budget. At ngayon po... Mas maganda na yung opisina. Opo. For sure. Mas maganda yung view. Mas maganda, tapos siyempre, state of the art yung building, Yes. bago. Saka yung programang sinasabi ko, kung ano po ito, ay pinapalawak ko po kasi ang CFO sa iba't panig ng Pilipinas at kamakailan lang po lamang ay nagtayo na po ako sa Baguio ng Extension Office at ngayon ay humingi ako ng karagdagang augmentation ng budget aside from 240 million, additional 13 million for new office in Cagayan de Oro City. At siyempre, for our advertisements, kasi marami nagsasabi, hindi po kilala ang CFO. Ngayon, gumawa ako ng paraan at humingi ako ng budget upang paigtingin at palakasin ang pangalan ng CFO through mga tinatawag nating programa in the airports, yung mga widescreen, para makilala man lang ang PNO. Awareness campaign. Ang CFO, sorry. Okay. Paano naman po nakakatulong itong tinatawag na Peso Sense campaign sa mga overseas Filipinos at kanilang mga pamilya? Ito ay it was conceptualized by the Commission on Filipinos Overseas, itong Peso Sense program. It's a financial literacy program sa mga kababayan natin nasa labas ng bansa na tinuturuan silang kung paano ang tamang gastos o pagtipid ng kanilang mga kinikitang pera. At siyempre, bumababa rin po kami sa mga bata sa kanilang iniwan ng pamilya at binibigyan din namin sila ng literacy program kung paano naman nilang gastusin ng tama ang kanilang mga perang nanggagaling sa mga remittances ng kanilang mga kamag-anak or sa abroad. Ay, nako, napaka-importante niyan, ano? Yes. Sir, dahil madalas nauubos agad yung pera, no? Yung pinaghirapan ng kanilang mga magulang or kamag-anak abroad, pagdating dito sa Pilipinas, nagagastos lang sa kung ano-anong bagay. Yes, totoo po yan. Marami kaming mga report na nangyari na after 2 years, malaki na ipon. After few months, naubos ang mga kanilang ipon dahil kulang sa guidance. Ayoko naman sabihin na nakikialam tayo sa kanilang mga gustong gawin. But we guide them properly, no? Kung paano gastusin, paano palaguin ang perang kanila. Binibigyan namin silang mga ways sa mga business opportunities. Tapos yung the way to save, kung paano ang dapat paggastos. Lalong-lalo na sa mga
kabayanan na malayo ang, alam niyo na, yung mga programa ng gobyerno na hindi pa masyado nilang naralaman. At kaisang ang CFO upang pumasok, lilapit ang gobyerno sa mga ibang lugar na kulang pa ng, sabihin natin kulang pa ang kanilang, madagdagan pa ang kanilang kaalaman tungkol sa mga programa ng ating pamahalaan. Okay. Ninya, Secretary, ang dami ko pong natutunan, kaya maraming salamat po sa inyong oras. Secretary Romulo Leo Arugay, Chairperson ng Commission on Filipino Overseas.